Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa mga masusugid ninyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa alias na Kaloy. Ang kwento ko pong ito ay matagal na rin namang naganap, subalit hanggang ngayon ay sariwa pa sa aking alaala. Mahirap na pamilya lamang po ang aking kinalakihan Kuya Bari. 4 kaming magkakapatid na puro lalaki. Ang panganay po naming na si Kuya Uming na may kakulangan sa pag-iisip, si Kuya Paeng, ako at ang bunso naming si Tintoy. Kahit mahirap kami noon ay hindi naman kami sumasala ng ganoon sa pagkain. Hindi rin lang kaya ng kinikita ni tatay bilang manggagawa sa isang pagawaan ng inuming mula sa katas ng mangga ang mga luho. Ngunit kahit ganun pa man po ang sitwasyon, masasabi kong masaya naman po kami. Mahirap man kami noon, pakiramdam ko ay kontento kami sa kung ano ang mayroon kami. Ngunit nagbago po ang lahat sa amin nang matanggal sa trabaho si tatay. Kung kaya't natigil kami sa aming pag-aaral ni Kuya Paeng at tumutok sa paghahanap buhay. Ang lansangan na ang nagsilbi naming palaruan. Noong mga panahong iyon Kuya Bari, ay napasok na yata namin ni Kuya Paeng ang halos ang lahat ng pagkakakitaan. Mula sa pagtitinda po ng pandesal sa madaling araw, pagtitinda ng dyaryo, ice drop at balut hanggang sa paglalako ng mga kakanin. Hindi na po kasi sapat ang kita ni tatay na nagtsatsaga na rin sa pangangalakal para sa araw-araw na pangangailangan namin. Bebeng, ano kaya kung umuwi na lamang tayo sa lugar mo sa Tarlac? Hindi ba't may malit na lupa naman kayo dun? Kamo, minana mo yun sa mga magulang mo. Baka doon pwede tayo. Isang gabi ay naulinigan namin na sabi ni tatay sa aking ina habang nasa silid ang mga ito. Kami kasi Kuya Bari ay sa lapag sa sala natutulog. Pwede naman siguro Berto. Hindi naman tayo siguro tatanggihan ng mga ating na makitayo ng kahit maliit na bahay doon. Ang inaalala ko lang ay anong magiging hanap buhay natin doon. Baka lalo tayo maghirap. Hindi katulad dito na kahit pa extra-extra ay nakakapagtrabaho ka. Nakakatanggap ako dito ng labada, tsaka kumikita na rin ang mga anak mo. Tugon naman ni nanay. Pero Beng, kawawa naman yung mga bata kung tuluyang hindi na sila makapag-aral dahil nauobliga na sila sa pagtatrabaho. Hindi ganitong buhay ang gusto ko para sa kanila. Kumikita tayo rito para makakain lang. Hindi pa nga sumasapat dahil sa dami ng gastusin. Tulad ng tubig, kuryente, pati itong maliit nating barong-barong nagbabayad tayo ng 500 piso kada buwan. Di tulad sa probinsya na libre ang bahay, tubig, panggatong at saka makakapagtanim tayo doon ng mga gulay sa tabi-tabi. Dito lahat binibili. Kung may probinsya nga lang ako mauwian, di sana'y inuwi ko na kayo doon matagal na. Pangangatwira naman ni tatay. Dahil sa pangungumbinsi ni tatay ay pumayag din si nanay, bagamat nag-aalinlangan pa rin ito. Alam kasi ng aming ina na mahirap ang buhay sa kanilang baryo pagkat medyo liblib ito. Wala pang ang kuryente sa kanilang lugar noong umalis ito matapos magkasunod na pumanaw ang magulang nila. Isa rin kasi ang kahirapan sa mga dahilan kung bakit lumuwas ito ng Maynila para makipagsapalaran. Kinabukasan ay agad na tumelegrama si nanay sa kanyang kapatid na si Tia Maming. Nauuwi na kami sa Tarlac at doon na titira. Swerteng binigyan si nanay ng kanyang among si Mrs. Cruz ng kaunting halaga at ilang mga pinaglumaang damit. Palibhasa ay dating kasambahay ng mga ito ang aking ina Kuya Bari. Umalis lamang dito si nanay nang mag-asawa na. Subalit nanatili itong naninilbihan sa kanyang amo bilang labandera ng mga ito.
Tulad ng paglalarawan ni nanay, malayo nga sa sentro ang kanilang lugar, Kuya Bari. Kakaunti rin ang mga bahay at puro mga sagingan, maisan at tubuhan ang aming nadadaanan bago makarating sa lumang bahay ng magulang ni nanay. Nasa bungad pa nga ito ng isang munting kakahuyan. Inabutan namin sina Tia Maming na doon din nakatira. Ngunit may isa pang bahay ang mga ito na talagang tirahan nila. "Uy, kamusta? Halos 20 taon din tayo hindi nagkita, Bebeng. Abay, nang umalis ka dito sa baryo 14 ka pa lamang. Ngayon ay may 4 ka ng anak. Aba, kay bilis ang panahon no." Bungad ka agad ng asawa ni Tia Maming na si Tio Oka. "Buti pa ang atin mo, nakadalo noong kasalin niyo ni Berto. Teka, ilang taon na ba itong mga anak mo?" Duktong nito na ginulo pa ang buhok ng bunso naming si Tintoy. 15 na itong panganay ko, kuyang. Ito namang si Paeng ay 11 na at itong si Kaloy ay 9. Itong bunso ko naman ay magpipito na sa susunod na buwan. Pakilala naman ni nanay sa amin habang isa-isa kaming nagmamano sa Tia Maming at sa asawa nito. "Beng, natatandaan mo ba yung hasyenda ng matandang si Senyor Seriaco? Nangangailangan daw ngayon ng mga bago manggagawa ang anak nito sa kanilang tubuhan. Doon kami ng ating mo ngayon nagtatrabaho. Pabor na pabor sa amin dahil malapit lamang at kayang-kayang lakarin." Sabik na balita pa ni Tio Oka habang tuwang binubuksan ang mga pasalubong na maskada ni tatay. "Ay, siya nga ba? Naku, salamat naman at hindi pala kami matetenga rito nang walang pagkakakitaan. Alam mo, natigil kasi sa eskwela ang mga bata gawa ng natanggal sa trabaho si Berto Saad naman ni nanay. "O ano, sabi ko sa'yo, di ba?" Ani naman ni tatay. "Naku, pasensya na kayo at medyo bulok na itong bahay ni Papang ha. Lumang-luma na rin kasi. Isa pa, hindi na naasikaso gawa ng mas madalas kasi ay nasa tubuhan kami. Pero kung ayos lang naman sa inyo, pwede kayong magstay in doon sa hasyenda. Saka kumukuha din ng scholar si Mr. Ilakad." Dagdag pa ni Tio Oka. Sa sinabi nito ay nakita ko ang pagliliwanag ng mukha ni tatay. Naging interesado ito sa sinabi ni Tio Oka. Maging kami ni Kuya Paeng ay parang nabuhayan ng pag-asa na makapag-aral muli. Kinabukasan din ay sinamahang magtungo ni Tio Oka si tatay sa tanggapan ng anak ng yumaong Senyor Seriaco na si Mr. Ilakad para magpasa ng mga rekisitos at para sa ilang katanungan. Sa awa naman ng Diyos, natanggap naman kaagad si tatay at noon din ay pinalipat na kami ni Mr. Ilakad sa loob ng hasyenda. Halos 3 araw rin muna kaming nag-ayos ng aming bakuran. Pumayag din si Mr. Ilakad na lakihan ni tatay ang kubong ibinigay sa amin upang hindi naman kami maging masikip at magkaroon naman ng sapat na espasyo para daw sa aming lahat. Nagbigay pa nga ito ng mga punla ng pananim ng gulay. Kita ko po noon ang labis na tuwa sa mukha ng aking ama. Pakiwari ko ay iyon talaga ang buhay na pangarap niya. Payak at malapit sa kalikasan. Presko at malayo sa polusyon at ingay sa syudad. Mabilis naman kaming nasanay sa buhay probinsya, Kuya Bari. Nakabisado kaagad namin ang mga importanteng lugar doon tulad ng kakahuyan sa labas ng pataniman na maaaring makunan ng mga panggatong, mga halamang maaaring malutong ulam at mga prutas. Nakabisado na rin namin ang sapa at bukal kung saan maaaring maglaba at umigib ng inumin. Si tatay naman ay mabilis na natutunan ang kanyang trabaho at pasikot-sikot sa gapasan. Dahil maliksi at masipag, ay nakagiliwang kaagad ito ng kapatas ng mga manggagawa sa tubuhan na si Mang Ponso. Naging malapit din si tatay sa may-ari na si Mr. Ilakad. Kaya't pinag-aral kami nito ng sumunod na pasukan. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay tumutulong din kami sa paggapas tuwing peak season at walang pasok sa eskwela.
bagay na ikinatuwa ng matandang hasyendero. Ngunit nang sumunod na gapasan ay may mga namataan kaming mga bagong mukha sa tubuhan. Isa na dito ang matandang lalaki na sa tansya ko po noon ay nasa 40 na ang edad. Tay, may bago na palang mga kubo na naman dito sa loob ng tubuhan ah. Sino po ang uukupa? Takang tanong ko kay tatay noon. Yun ba? 2 bagong pasok na manggagapas daw. Saka yung bagong katiwala dito sa tubuhan. Malayo daw kasi ang uuwian ng 2 baguhan. Kaya ito namang bagong katiwala ay talagang dito daw pinatitira ni Mr. Ilakad. Uwi ka naman ni tatay sa akin. Di po ba si Mang Ponso ang katiwala ng tubuhan, tay? Muling tanong ko sa kanya. Oo, kapatas lamang ni Mang Ponso, anak. Siya lang ang namamahala sa mga trabahante ng gapasan. Siya ang tumatanggap ng mga papasok na manggagapas at sa pagpapasweldo. Pero ang katiwala ang katuwang ng may-ari sa pagdi-deliver ng mga ginapas. Siya ang mamamahala sa dami ng kailangang kota sa bawat gapasan. Mahabang pagpapaliwanag sa akin ni tatay. Pero bakit dito rin siya titira sa loob, tay? Narito naman po si Mang Ponso at masanay sa gawain dito. Ani ko naman na may pagtutol. Anak, makinig ka. Kasama sa pribileyo ng katiwala ang libreng bahay. Tayo nga na tagagapas lamang ay pinayagan tumira rito sa loob. Siya pa kaya na magiging katuwang ng may-ari sa pamamalakad ng gapasan at paggawa ng matamis? Paliwanag sa akin ni tatay. Kuya Bari, tama naman si tatay. Ngunit naisip ko lang kasi na dapat ay sa malapit na pabrika ng asukal at matatamis na lamang ito sana pinatira. Bagamat isang sakay lang naman ang layo ng pabrika sa mismong tubuhan. Madalas na nga itong nasa pabrika at nakakailang pa rin na tila may matang nakasubaybay sa amin. Pakiwari ko, Kuya Bari, kasi noon ay naglagay ng espiya si Mr. Ilakad sa katauhan ng bagong katiwala na si Mang Igme. Isa pa ay talagang mabigat ang dugo ko po talaga rito na di ko mawari. Maging si Kuya Paeng at Tiyo Kaloy ay napapansin ko rin na ilag din sa bagong katiwala. Si Mang Ponso ay halataring hindi komportable sa presensya nitong si Mang Igme kahit mabait naman ito. Talaga pong misteryoso kasi ang dating nito at matiim kung makatingin. Tingin na parang may hindi magandang binabalak. Kapansin-pansin din ang pagiging mailap ng mga mata nito kapag may kausap. Yung tipong hindi makatingin ng diretso sa kaharap. Hindi rin ito gaano nakikihalubilo sa mga manggagapas. Uy, mukhang hindi sanay makiharap sa mahihirap ang bagong kanang kamay ni boss natin, Ponso. Minsan ay puna ni Tia Oka habang kumakain kami ng tanghalian sa gitna ng gapasan kasama ang 2 bagong manggagapas. Naku, hayaan nyo na lamang kung ayaw makiharap. Nahihiya pa siguro marahil dahil nga hindi pa sanay sa gulo natin. Saway naman ni Tia Maming. Marahil ay hindi nga ito sanay sa maraming kasama. Ang pagkakaalam daw kasi ni Mang Ponso ay mag-isa lang ito sa buhay at wala ng pamilya. Wala silang masyadong alam ni Mr. Ilakad kung saan ba talaga nagmula ang bagong katiwalang si Mang Igme. Dahil inirekomenda ito ng isang kaibigan ay hindi na ito hiningan pa ni Mr. Ilakad ng mga rekesitos. Tutal ay ang kakayahan nito umano at kasanayan sa kalakaran ng pamamahala ng pagdideliver at pagtansya ng kota ang mahalaga at hindi ang probinsyang pinanggalingan nito. Ayon pa kay Mang Ponso, sapat na daw kay Mr. Ilakad na kilala nito ang nagrekomenda at kung saan nakatira dati si Mang Igme. At hindi nga nagtagal, ang gapasan ng taon na iyon ang naging pinakamaraming magagandang ani at kita. Kaya't nagbigay ng malaking bonus sa bawat manggagapas itong si Mr. Ilakad. Nagbigay din ito ng kaunting salo-salo para sa mga manggagawa
sa loob ng tubuhan. Nagkaroon ng kaunting inuman kaya kahit ang mga stay out ay inabot ng gabi para lang makisaya. Pati kami ni Kuya Paeng na sanay sa puyatan ay naroon pa rin para may mautusan sila tatay kapag may kailangan sila. Hindi niyo ba napapansin si Igme ha, Ponso? Nakakailang tagay na tayo ay wala pa. Hindi na nga nakisalo sa atin sa kainan, pati ba naman sa kaunting inuman ay hindi rin makikisama. Puna noong isang matandang matagal nang manggagapas doon. Ipapasundo na lamang sana ito ni Mang Ponso nang dumating naman ito na may bitbit na isang bote ng mamahaling alak. Ayun naman pala eh. Kaya pala natagal may sorpresang imported na alak eh. Ngiting turan ni Mang Ponso. Sumenyas ito sa amin ni Kuya Paeng na kumuha pa ng isang upuan para kay Mang Igme. Ngunit nang iabot ko ang upuan dito para maupo sa tabi ni Mang Ponso, ay inilagay nito iyon sa tapat ng dalawang bagong manggagapas na katabi nila tatay at Mang Ponso. Dahil po nakatalikod sa amin sila tatay, ay kita ko ang mga matiim na tingin ni Mang Igme sa basong tagayan habang umiikot-ikot ito ng tagay sa bawat manginginom. Kuya Paeng, tinan mo oh. Napapansin mo ba na tuwing inaabutan ng tagay si tatay ng katabi niya, bumubulong-bulong si Mang Igme? Pabulong na wika ko noon kay Kuya. Ha? Ewan ko sa iyo, Kaloy. Kung ano-ano napapansin mo, antok lang yan. Saway naman ni Kuya Paeng sa akin. Malalim na ang gabi nang matapos ang inuman ng mga manggagawa. Nakisabay na kaming umuwi kina Tia Mameng at Tiyo Oka. Kapag kasi ganoong ilang araw munang walang gawa, ay sa lumang bahay ng magulang nila nanay kami umuuwi para hindi ito tuluyang mabulok, sabi ni Tia Mameng. Sila kasi ay sa bahay na rin nila umuuwi para maasikaso din ito. At dahil nga sa pagod, ay agad kaming nakatulog nang makauwi. Ngunit muli kaming nagising sa malakas na daing ni tatay. Tarantang napabalikwas kami ng bangon ni Kuya Paeng para tignan kung anong nangyari. Inabutan naming namimilipit sa sakit ng tiyan si tatay. Hindi naman alam ni nanay kung saan ito hahawakan dahil panay ang gulong baliktad nito sa higaan. Pati sina Kuya Omeng at Bunso ay nagising na rin sa malakas na pag-ungol at daing ni tatay na waring hirap na hirap. Paeng, sunduin mo nga si Tia Mameng. Diyos ko po, ano bang nangyayari sa tatay niyo? Marami ba siyang nainom? Halos maiyak ng wika ni nanay. Hindi naman po siya gaano umiinom na Panay nga ang pas niya kapag inaabutan siya ng tagay nung katabi niya. Naguguliminahan kong sagot kay nanay. Napano ba si Berto? Diyos ko, ang hirap pa namang makahanap ng masasakyan palabas ng sentro para madala siya sa ospital. Nag-aalalang ani naman ni Tiyo Oka nang dumating ito. Sumusuka na po si tatay noon ng kulay itim at may masangsang na amoy. Para pong pinaghalong bulok na karni at pusali. Ngunit iba ang nasa isip ko noon, Kuya Bari. Bumangon sa akin ang isang hinala. Duda ko ay kinulam ni Mang Igme ang tatay ko. Sa pagitan ng mga pagdaing ay sinasabi ni tatay na tila may kung anong humahalukay sa kanyang sikmura at nginangat-ngat ang kanyang bituka, pati daw yata atay niya. Magdikdik ka nga ng luya, Kaloy, para mailagay natin sa tiyan ng tatay mo. Baka nasumpit lang ito ng hangin. Baling na utos sa akin ni Tia Mameng. Dala ang isang maliit na gasera ay nagmamadali rin akong nagtungo sa kusina. Ngunit ginapangan ako ng kilabot nang makarinig ako ng pag-angil ng isang hayop. Hindi malinaw sa aking Kuya Bari kung pusa o aso yun dahil may kasabay itong malagong na hago na animoy matandang naghihingalo. Hindi ko po mawari noon, Kuya Bari, kung bakit ganoon na lamang ang pananayo ng aking mga balahibo.
Iniangat ko ang dala kong ilawan para silipin sa siwang ng paminggalan kung ano ang hayop na lumilikha ng tunog na iyon. Ganoon na lang po, Kuya Bari, ang panghihilakbot ko nang makita ko ang pinagmumulan ng angil na iyon. Isang malaki at itim na wari ko ay baboy ramo ang nakasilip din sa siwang. Kumisla pa ang makintab at itim nitong mga mata sa tama ng dala kong ilawan. Kinikilabutan akong napaatras. Tatakbo na lang sana ako pabalik noon, bitbit ang hindi pa nadidikdik na luya nang mapatigil ako. Narinig ko kasing tila may mabilis na mga yabag na patungo sa dako ng aming paminggalan. Lalong nanayo ang mga balahibo ko nang marinig ang mga singasing at hagok nito na animo na may isang malaking pusa. Malakas itong umangil na may kasamang hagok. Tila ba ito malaking hayop na inaangilan ang asong itim na nakita ko sa may paminggalan. Rinig na rinig ko ang mga angilan nito at ang mga panakanakang hagok na sinundan ng mabangis na dambahan. Para pong dalawang asong nagsasagupaan at galit na galit sa isa't isa. Dahil sa hindi mapigil at takot ay napasigaw ako ng aswang sabay takbo pabalik sa loob ng sala. Tiyo, may aswang po sa likod ng bahay doon sa may kusina. Hangus na sabi ko nang masalubong ang palabas noon na si Tiyo Oka. Ha? Ano? Baka naman mga asong ulol lang yun na nakapasok sa bakuran nating Kaloy. Isarado mo lang yung pintuan. Bilis! Utos nito sa akin. Nang maisara ko nga po ang pintuan, ay napalabas naman sina Tia Maming, kasunod sina Kuya Paeng at Kuya Oming. Umiiyak namang napalabas ng silid niya ang bunso naming si Tintoy dahil sa matinding gulat. Naalipungatan kasi ito sa ingay ng mga nakakatakot na angilan ng dalawang nilalang na di namin alam kung anong uri ng mga hayop. Agad namang kinarga ni Tia Maming si Tintoy at pinatahan. Ngunit sabay-sabay kaming napatakbo sa silid nila nanay nang marinig namin ang tili nito. Nakita naming nangangatog na si tatay habang patuloy na sumusuka ng malapot at masangsang na laway. Halos tumirik na rin ang mga mata nito sa tindi ng kanyang paghihirap. Tiyo Oka, dalhin na natin sa ospital si tatay. Parang awan niyo na po. Tulungan niyo po si tatay ko. Humahagulgul na pakiusap ni Kuya Paeng. Sandali lang. Dito lang kayo at titingnan ko kung hindi delikado sa labas. Baka kasi isa sa atin ang balingan ng mga asong ulol na iyon. Tugon naman ni Tiyo Oka sabay kuha ng itak sa kusina. Ngunit baka sa tinig nito ang pagtataka. Wala naman kasi kaming kapitbahay, Kuya Bari, sa lugar na iyon at isa pa ay walang baboy ramo sa kakahuyang malapit sa amin. Bit-bit ang itak at gaserang ilawan ay lumabas nga ito. Nagulat na lang kami nang makarinig kami ng iyak ng mga aso na mabilis na tumatakbong papalayo. Kasunod ang pagmumura ni Tiyo Oka. Mga demontres kayo! Dito pa kayo magbabakbakan sa bakuran ko. Tinamaan kayo ng mga lintik. Tunghayaw pa nito habang papasok ng bahay. Ano ang mga yun, kuya? Tanong naman ni nanay. Hindi ko alam. Hindi ko nga rin gaanong nakita. Parang mga hayop na nag-aaway eh. Yung isa ay parang asong itim na malaki. Yung isa naman ay parang di ko alam kung unggoy o ano. Binato ko na nga lang ng itak eh. Tinamaan ko sa may batok yung aso. Tugon naman ni Tiyo Oka habang inaalalayan ni nanay na magbihis si tatay para dalhin na nga sa ospital. Palabas na si Tiyo Oka para magtungo sa tubuhan upang hiramin ang isang kalabaw na gamit sa paghahakot ng ginapas na tubo nang makarinig kami ng boses ng tao sa labas. Oka, Berto, si Mang Igmenyo ito. Ani ng tinig. Naku, Mang Igme,
Patungo na nga ako sa tubuhan para sana manghiram ng kalabaw na masasakyan palabas ng kalsada. Dadalhin namin sa ospital itong si Berto eh. Wika naman ni Tio Oka nang buksan nito ang pintuan. Parang nakakita itong bigla ng tagapagligtas. Dahil sa taranta namin ay wala nang nagtaka sa amin kung papaano nalaman ni Mang Igme ang bahay namin, gayong hindi pa ito kailanman nakakapunta roon. Nawala rin sa isipan namin kung ano ang pakay nito sa amin at bakit ito nagpunta roon. Ganun ba? Asa na si Berto? Tanong pa ni Mang Igme. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay. Napasunod kami dito nang tunguhin nito ang silid nila nanay na waring kabisado kung nasaan si tatay. Lumapit ito sa aking ama at pinulsuhan nito na animoy isang ekspertong manggagamot. Muli, nakita ko ang pagbulong-bulong nito. Sandali, baka mapaano na naman si tatay ko dahil sa mga bulong-bulong nyo. Akala nyo hindi ko kayo nakikita kanina sa inuman na binubulungan mo ang bawat tagay ni tatay. Hindi ko napigil na wika ko noon, Kuya Bari. Natakot kasi ako na baka lalong lumala pa si tatay. Malakas kasi talaga ang hinala ko na kinulam nito ang tatay ko. Huwag kang mag-alala, iho. Mawawala ang sakit ng tiyan ng tatay mo kapag naisukan na niya ang kamandag ng aswang na nainom niya. Nakangiti nitong tugon sa akin sabay ihip sa bumbunan ni tatay. Nang gilalas kami nang biglang sumuka ng mga parang maliliit na bulate si tatay. Kulay itim po iyon, Kuya Bari, at nakakasulasok talaga ang amoy na may kasama pang dugo. Noong maisuka po iyon ni tatay ko ay parang bigla itong nanlambot pero hindi naman po nawalan ng malay. Nakita naming tila nawala ang pangingitim ng labi nito at namumutla na mukha. Magiging maayos na siya. Sa susunod ay maging maingat kayo at alerto kapag kami kaharap sa inuman na hindi ninyo kilala. Wika ni Mang Igme. Manggagamot ba kayo? Pagtatakang tanong naman ni Tio Oka. Ako, hindi. May kaunti lang akong alam. Tugon ulit ni Mang Igme bago nagpaalam. Nakapagtataka talaga itong si Mang Igme. Ano kaya ang sadya rito? Saka paano niya nalaman ang bahay natin? Di pa rin makapaniwalang saad ni Tio Oka. Kinabukasan nga ay naging maayos na si tatay. Nagpunta kami ni tatay kasama si Tio Oka sa tubuhan para magpasalamat sa bagong katiwala na si Mang Igme. Habang nag-uusap sila ni tatay, ay nagpaalam kami ni Tio Oka na bibisita kay Mang Ponso. Nalaman namin mula sa matanda na umalis na ang dalawang manggagapas ng madaling araw daw na iyon. Nahiya raw ang mga ito dahil labis na nalasing. Ang ipinagtataka lamang ni Mang Ponso ay saan daw nakuha ng isa sa mga ito ang malalim na sugat sa may bandang batok na parang nasaksak ng matalim na itak. Bilas, mukhang ang dalawang bagong manggagapas ang dumali sa iyo. Duda ko, aswang daw ang mga iyon at balak ang aswangin kagabi. Grabe, lintik na mga yan. Totoo pala ang mga ganyan. Biruin mo, dalawa pa silang nakapasok sa gapasan. Nakasalamuha at nakainuman pa natin . Di natin namamalayang mga aswang pala sila. Saad naman ni Tio Oka na napapantastikuhan habang pauwi kami sa lumang bahay namin sa labas ng hasyenda. 3 aswang, Kuya Oka. Hindi lamang 2. Makahulog ang wika naman ni tatay. Ang pangatlo ang nagligtas sa akin sa tiyak na kamatayan. Dugtong pa nito. Nakatinginan kami ni Tio Oka. Marahil ay iisa ang nasa isip namin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ang bagong katiwala, ang pangatlong aswang na tinutukoy ni tatay. Kuya Bari,
Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapiling nyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Kaloy. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bento. Laking Batangas, ngunit lumipat kami ng Capiz noong nag-21 po ako. Mayroon po akong nais ibahagi sa inyo tungkol sa mga karanasan kong noong lumipat kami ng Capiz. Doon ko na rin ipinagpatuloy ang aking pag-aaral noon. Sa kasalukuyan nga po pala ay 52 anyos na po ako ngayon. Bali po, may isang pangyayari noon na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin sa aking alaala. Sino ba namang makakalimot kung sakali mang mangyari ito sa iyo? Naghakot na kami ng mga gamit noon ng aking nanay para sa bago naming lilipatang bahay. Medyo may pagkagubat nga lang ang lilipatan namin, ngunit ayos lamang iyon dahil tahimik at walang gulo kapag walang masyadong kapitbahay. May mga kapitbahay rin naman kami noon, ngunit magkakalayo po. Hindi gaya ng dati naming bahay sa Batangas na halos magkakadikit. Doon ko na rin ipinagpatuloy ang aking pag-aaral. Makalipas ang ilang linggo, pauwi na ako galing eskwela. Habang naglalakad ako ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Sino ba namang hindi, di ba? Lalo pat mag-isa lang po ako noon. May mga iba't ibang huni rin akong naririnig. Hindi ko alam kung sa ibon ba nanggagaling ang mga iyon o sa mga ibang nilalang na. Opo, noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay naniniwala ako sa mga iba't ibang nilalang gaya na lamang ng mga aswang. Namulat kasi ako sa mga ikinikwento ng aking mga magulang tungkol sa mga kababalaghan. Kaya hindi na po bago sa akin kung sakaling makaengkwentro ako ng isang aswang ngayong gabi. Binilisan ko ng bahagya ang paglalakad ko. Natatakot na kasi ako. May kung anong pagaspas ng pakpak akong naririnig. Tapang-tapangan lang naman ako, pero ang totoo po ay duwag talaga ako. Maya-maya pa ay isang sigaw ang narinig ko. Kung hindi po ako nagkakamali, ay malapit lang po iyon sa kinaroroonan ko. Nais ko mang puntahan upang malaman kung kanino nanggagaling ang sigaw na iyon. Pero mas nanaig po sa akin ang takot, kaya naman tumakbo na lang ako ng tumakbo hanggang sa makarating na nga ako sa aming bahay. Nadatnan ko si inay na naghihintay sa akin gaya na rin ng inaasahan ko. Ginabi ka na naman ng uwi at bakit naman humahangos ka? Para ka namang hinahabol ng aswang niyan. Natatawang salubong sa akin ni inay. Naku nay, muntikan nga ho eh. Babiro ko namang sagot sa kanya. O siya, tama na yan. Kumain ka na riyan at ako'y matutulog na. Hugasan mo na rin yan pagkatapos mo ha. Saad ng inay. Nang matapos akong kumain, pumunta na rin ako sa aking silid. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Iniisip ko pa rin, Kuya Bari, ang nangyari kanina. Kanino ba nanggaling ang sigaw na iyon? Ano kayang nangyari sa kanya? Nadulas ba siya? Nahulog sa butas kaya siya napasigaw? Mga tanong sa aking isipan. Kinabukasan, pagpasok ko ng eskwelahan ay sinalubong agad ako ng aking mga kaibigan. Bali po 3 sila, sina Ting, Bokyo at Dena. Babae si Dena, may pagkaasa lalaki nga lang. O Bento, may balita kami sa iyo ah. Salubong agad sa akin ni Bokyo na inakbayan pa ako. Alam mo ba na nawawala yung kapatid ni Daisy na si Mila? Hindi raw nakauwi yun kagabi ah, kaya umagang-umaga pa lang nandito agad yung nanay nila para tanungin sa mga guro kung sino-sino ang kasama ni Mila para mapuntahan nila at baka doon lang daw nakitulog. Kwento naman ni Ting na inunahan na si Bokyo.
Ganun ba? Kung ganun, kawawa naman si Daisy. Naku, siguradong mamumroblema na naman siya nito. Pero bakit naman kaya hindi umuwi si Mila? Saan naman kaya yun pwedeng pumunta? Pinag-alala niya lang ang mga magulang niya. Reaksyon ko naman. Siya nga po pala, Kuya Bari. Si Daisy ay ang babaeng matagal na akong may pagtingin. Gusto ko po siya. Humahanga ako sa kanya dahil sa maganda at maamo niyang mukha. At syempre, dahil rin sa likas niyang kabaitan at sa kanyang pagiging matulungin. Kaya naman lubos akong humahanga sa kanya. Ngunit ang paghanga kong iyon ay hindi ko magawang ipagtapat. Tanging ako at ang mga kaibigan ko lamang ang nakakaalam ng pagtingin ko kay Daisy. Naku, siguro naglayas na yun. Biglang saad naman ni Dena. Napailing-iling na lang sila habang ako naman, Kuya Bari, ay napabuntong hininga. Habang naglalakad ako patungo sa aming silid-aralan ay nakita ko si Daisy na umiiyak sa ilalim ng puno. Napabuntong hininga muli ako at saka nagdesisyon na lapitan siya. Mahahanap niyo rin si Mila. Babalik din yun. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Saad ko at tumabi sa kanya ng upo. Napalingon naman siya. Kilala naman niya ako dahil magka-batchmate kami ng mga panahong iyon. Paano kung hindi na? Baka kung ano na nangyari sa kanya. Nag-aalala na talaga kami eh. Hindi na namin alam kung saan namin siya pupuntahan o hahanapin. Umiiyak pa rin na wika ni Daisy. Pagkuway, tiningnan niya ang kanyang mga kamay kung saan may nakasuot na porselas. Alam mo ba? Binili ito sa amin, inay. Tig-isa kami ni Mila. Tuwang-tuwa pa nga siya noon dahil pareho kami na para kaming magkakambal. Nasaan na ba kasi si Mila? Puno ng lungkot ang mukha niya, Kuya Bari. Gustong-gusto ko po siyang tulungan, pero ano naman ang magagawa ko? Wala din naman akong alam kung saan hahanapin ang kapatid niya. Pero naisip ko noon, Kuya Bari, siguro kung makakatulong ako sa kanya na mahanap si Mila, baka sakaling magkaroon ako ng pag-asa sa kanya kung sakaling mang umamin ako ng pagtingin ko sa kanya. Lumipas ang mga oras. Uwian na namin. Dumiretso na kaagad ako sa aming bahay. Ngunit habang nasa daan ako at naglalakad, may napansin akong isang bagay sa damuhan. Nilapitan ko ito at kinuha. Uy, isang porselas. Kagayang-kagaya ng porselas ni Daisy. Paano ito napunta rito? Tanong ko sa kawalan na parang kinakausap ko rin ang sarili ko. Maya-maya pa ay subagi sa isipan ko ang mga sinabi ni Daisy noong magkasama kami. Tig-isa kami nito ni Mila. Tuwang-tuwa pa nga siya noon dahil pareho kami na para kaming magkakambal. Nang maalala ko iyon, Kuya Bari, doon ako biglang kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kaya kay Mila ang porselas na ito? At kung sa kanya nga ito, papaano ito napunta rito? At anong ginagawa niya sa lugar na ito? Bakit siya pumunta rito? Mga katanungan na naman na nagsulputan sa isipan ko. Bigla ko ring naalala ang tungkol sa babaeng sumigaw na narinig ko noong isang gabi. Hindi kaya may kinalaman iyon sa pagkawala ni Mila? O di naman kaya ay si Mila mismo ang babaeng sumigaw na iyon? Ngunit bakit? Sa anong dahilan? At kung siya nga iyon, bakit hindi siya nakauwi sa kanila? Ano ba talaga ang nangyari? Napakarami ng katanungan ang nagsulputan sa utak ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Umuwi ako ng bahay na puno pa rin ng katanungan sa aking isipan. Nadatnan kong walang tao sa bahay. Wala si inay. Saan kaya siya nagpunta? Siya nga po pala. Wala na akong ama, Kuya Bari, simula nang namatay siya. Sakit po sa puso ang kanyang ikinamatay. Magmula noon ay itinaguyod akong mag-isa ni nanay.
Kung kaya't tumungo na lang ako ng kwarto ko at doon ay nagbihis. Paglabas ko ng kwarto ay sakto ding pagdating naman ni nanay. May dala-dala siyang baunan at hindi ko alam kung anong laman. Oh, mabuti naman at maaga kang nakauwi. Akala ko ay gagabihin ka na naman. Wika ni nanay at inilagay sa mesa ang dala-dala niya. Nay, mano po? Ay, ano ho yan? Tanong ko naman habang papalapit doon. Ito ba anak? Karning adobo yan. Galing sa kapitbahay natin. Nakangiting saad naman ni inay. Binuksan ko naman ang baunan. Hindi ko alam Kuya Bari, pero bigla akong nandiri nang makita ko iyon. Paborito ko po ang adobo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila hindi ko kayang tignan iyon ng matagal. Nay, bakit niyo po tinanggap yan? At sinong kapitbahay po ang nagbigay niyan sa inyo? Kunot noong wika ko sa kanya. Ito ba? Galing yan dun sa mag-asawang kapitbahay natin. At saka hindi pa paborito mo ang adobo? Kaya ako nga tinanggap yan eh. At saka ayaw mo ba nun? May pang-ulam na tayo. Hindi ko na kailangan magluto pa mamaya. O siya, diyan ka na nga at ako'y may gagawin pa. Wika ni inay at umalis na. Hindi na lang ako muling sumagot. Bagkus ay kumuha na lamang ako ng magkaparehas na balde para makaigib na at pagkatapos ay kumain na. Nang sa ganun, maaga akong makapagpahinga. Hindi nagtagal. Kumain din naman ako ng adobong ibinigay ng aming kapitbahay. Wala kasing ibang ulam. Nang matikman ko ito, ay masarap naman. Manamis-namis pa nga yun eh. Siguro yung pandidiring nararamdaman ko kanina ay dahil sa dami lang ng aking iniisip. Ilang araw pa ang lumipas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatagpuan si Mila. Ang sabi pa nga ng iba ay baka raw may masama na nangyari rito o di kaya naman ay patay na siya namang ayaw paniwalaan ng kanyang pamilya. Nang mga panahong iyon, awang-awa po talaga ako kay Daisy. Halos napapabayaan na niya ang kanyang pag-aaral dahil lamang sa paghanap sa kanyang kapatid. Ikinuwento ko na rin nga pala sa kanila ang tungkol sa porselas na napulot ko doon sa may daanan malapit sa amin na kahawig ng porselas ni Daisy. Pero alam mo ba Kuya Bari kung anong naging reaksyon nila? Naisipan pa nila akong pagbintangan sa kabila ng maliit na tulong na ginawa ko. Anya, baka raw may kinalaman ako sa pagkawala ni Mila at kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig ko mula sa kanila na maging si Daisy ay napapaniwala na rin. Ngunit ganun pa man, wala po akong anumang hinanakit sa pamilya nila, lalong-lalo na sa babaeng aking sinisinta na si Daisy. Alam kong may pinagdadaanan lamang sila kaya nila naiisip ang mga bagay na iyon sa akin. Sinabi ko na lamang sa aking sarili, darating ang araw na maiisip niyong mali kayo. Mali ang taong hinusgahan niyo. At dahil po sa pangyayaring iyon Kuya Bari ay hindi na ako masyadong pumapasok pa ng eskwelahan dahil sa mga tao na kapwa ko pa mismo mga estudyante ang napakabilis manghusga. Ang tanging kakampi ko lamang yata roon ay ang aking mga kaibigan. Pero ganun pa man, nagdesisyon akong wag na munang pumasok. Babawi na lang po ako sa susunod na taon. Hindi niyo po na itatanong Kuya Bari, ako po ay isang sensitibong tao. Masyado akong naapektuhan sa mga pambibintang nila, kaya dahil po doon, nawalan ako ng ganang pumasok pa. Makalipas ang 2 linggo, bag-isa akong nagtitibak ng kahoy sa katabi ng bahay namin. Panggatong lang. Wala ang inay na malengke po siya. Bagamat nalulungkot rin ang inay sa biglaan kong desisyon na tumigil muna sa pagpasok, ay naintindihan naman daw niya dahil sa mga sitwasyon na baka daw mas lumala pa. Ilang saglit pa, dumating ang matandang babae na kapitbahay namin at kinausap ako nito.
Nasaan ang iyong ina, iho? Saad nito sa akin. Bahagyang lumapit naman ako sa kanya. Nasa bayan ho na malengke lang. Bakit po ba? May kailangan po ba kayo sa kanya? Magalang ko namang sagot sa matanda. Kung ganon, ay mag-isa ka lang dito ngayon? Sabi nito at bahagyang ngumiti. Oho, bakit ho? Nakaramdam ako ng kilabot ng mga oras na iyon dahil sa pagtitig sa akin ng matanda na ito na hindi ko mawari kung ano ba ang nais ipahiwatig. Saglit pa kaming natahimik doon at nagtitigan lang sa mata. Pagkuway, bigla itong tumawa. Natatakot ka ba sa akin, iho? Wika nito sa akin. Hindi ko naman alam, Kuya Bari, kung ano ang isasagot. Natatakot ako na parang hindi ko maintindihan. Hindi naman gaano katandaan ang matanda. Siguro po kung tatantyahin ko ay nasa siguro 55 anyos hanggang 70 ito. Bakit naman ho ako matatakot sa inyo? Natatawang saad ko. Wala. Huwag mo nang intindihin iyon. Siya nga pala, pagdating ng inay mo ay papuntahin mo siya roon sa bahay ha. At ako ay may ibibigay lamang. Pang-ulam ninyo mamaya. Wika nito. Tumango na lang ako, Kuya Bari. Pagkuway, umalis na ito. Napaisip ako. Adobo na naman kaya ang ibibigay nun? Nakakapagtaka lang, bakit kaya parang hindi sila nauubusan ng karne? Saan sila kumukuha nun? Madalang ko lang naman silang makitang lumabas para mamalengke. Kinagabihan, ayon sa inaasahan ko ay nagbigay nga ito ng pang-ulam. Tinanggap naman namin bilang pakikisama na rin. Kinabukasan, inutusan ako ng nanay ko na ihatid sa kapitbahay namin yung mangkok na pinaglagyan ng ulam na ibinigay kagabi. May ginagawa pa kasi ang inay kaya ako muna ang pinaghatid niya. Dati kasi ay siya ang naghahatid nito doon. Pagkarating ko roon, agad akong tumawag at nagtaupo. Ngunit walang sumasagot. Nakailang ulit pa ako sa pagtawag ko, ngunit wala talagang tumutugon. Medyo naiinis na nga ako Wala lang sigurong tao. Ngunit nasipat kong parang bukas ang pintuan nila, kaya't sinubukan kong buksan ito. Bahala na. Wala naman akong ibang gagawin. Isasauli ko lang naman ang mangkok nila. Pagpasok ko ay muli akong nagtao-tao po. Ngunit hindi ko po maintindihan. Parang masangsang ang loob ng bahay nila. Hindi ko mawari kung anong klaseng amoy iyon. Paano nila natitiis ang ganoong amoy sa bahay nila? Mas mabaho pa kesa sa kulungan ng baboy. Nang makarating ako sa kanilang kusina, doon ko mas lalong nalanghap ang napakabaho at napakasangsang na amoy. Halos magsuka na nga ako Grabe naman, ano bang meron sa bahay na ito at napakabaho? Ngunit ganun pa man, Kuya Bari, tiniis ko na lamang ang amoy na iyon, maisauli ko lang ang mangkok nila. Inilagay ko ito sa lamesa at kailangan ko nang makalabas dahil hindi ko na talaga kinakaya ang sangsang ng amoy na ito. Baka mahimatay lang ako pag nagtagal pa ako dito. Palabas na sana ako ng kusina nila nang matuon ang pansin ko sa mga dagang nagsulputan palapit sa isang malaking kaldero na parang may naaamoy silang pagkain doon. Noong una, hinayaan ko lang. Ayoko namang mangialam ng mga gamit doon. Ngunit tila may nag-udyok sa akin na tignan ang laman ng kaldero na pinagkakaguluhan ng mga daga. Dahan-dahan po akong lumapit doon. Habang papalapit ako ay bigla na lang nagsitakbuhan ang mga daga. Bagamat nagdadalawang isip ay binuksan ko pa rin ang kaldero. At nagulantang ako sa aking nakita na halos ikinaluwa ng aking sikmura. Napabalandra ako sa sahig nang makita ko ang isang putol na ulo ng tao ang bumungad sa kalderong iyon.
At mas lalo pa akong nagulantang nang makilala ko kung kaninong ulo iyon. Ay, sa kapatid ni Daisy, si Mila. Medyo nabubulok na ito dahil nakababad sa tubig at kasuka-suka rin ang amoy nito. Dahil sa taranta ko ay nasagi ko ang ibang kaldero. Doon bumungad sa akin ang iba't ibang bahagi ng mga katawan ng tao na naaagnas na sa loob ng kalderong iyon. Halos mawindang ako sa nangyayari. Hindi kaya panaginip ito, ngunit realidad ang aking nakikita. Oh, ano ito? Hindi kaya aswang ang matandang yun? Nasambit ko na lamang. Naku, kung totoo man, kailangan itong malaman ng lahat. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Sambit ko muli. Dali-dali akong napagapang at tumakbo na palabas. Ngunit nang buksan ko ang pintuan ay natanaw ko na ang mag-asawa na nakatira sa bahay na ito, ang matatandang aswang. Sa tingin ko ay pauwi na sila rito. Doon na ako nagsimulang mataranta lalo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hindi naman ako pwedeng lumabas ng pintuan dahil tiyak na makikita nila ako at baka ako pa ang sunod nilang biktimahin dahil sa mga natuklasan ko sa bahay nila. Noong mga oras na iyon ay tarantang-taranta na talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin at kung saan ako pupunta o magtatago. Hanggang sa makakita ako ng pwedeng pagtaguan. Dali-dali akong pumunta roon at nagtago. Ilang sandali pa, nakapasok na sila na may daladalang sako. Hindi ko alam kung anong laman nun, ngunit mayroon iyong mabahong amoy na naman. Nang tumungo sila sa kusina, bumakas sa kanila ang pagtataka kung bakit magulo roon. Bigla kong naalala ang mga nasagi kong kaldero na hindi ko na ibalik sa dati. Medyo may kalayuan ang pinagtataguan ko sa kusina, ngunit rinig ko pa rin ang pinag-uusapan nila at kung ano ang ginagawa nila. May nakapasok rito, saad ng babae habang nakatingin sa magulong mga kaldero. Kung sino man siya, tiyak na alam na niya ang sikreto natin. Kailangan nating malaman kung sino siya. Wika naman ng lalaki na tila ba ay galit na ito. Mga ilang sandali pa, lumakad ang lalaki patungo sa may pinagtataguan ko. Mabilis na kumabog ang dibdib ko dahil sa tindi ng takot na baka makita niya ako. Lalo na nang biglang huminto pa ito sa tapat mismo kung saan ako nagkukubli. Ngunit nawala din iyon nang lumampas ito roon. Kahit papaano, naging panatag po ang loob ko. Pero naisip kong hindi pwedeng naroon lamang ako. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makaalis na dito. Mga 1 oras pa siguro ang nakalipas. Wala na akong anumang naririnig na ingay. Hindi ko alam kung saan na sila nagpunta. Ngunit dahil doon ay napagdesisyonan kong lumabas na ng aking pinagtataguan upang makaalis na doon. At noong palabas na ako, nataranta na naman ako pabalik sa aking pwesto kanina nang makarinig ako ng mga yabag na tila papalapit sa kinaroroonan ko. Ang mag-asawa, nagbalik sila. Tahimik na naman ako at halos walang hingahan. Tumigil sila sa may tapat ko habang dala-dala iyong sako na dala nila kanina noong dumating sila. At sa harap ko mismo, Kuya Bari, inilabas nila mula sa sakong iyon ang putol-putol na katawan ng mga tao. Halos masuka na naman ako dahil sa aking nasaksihan. Inilabas nila at ikinalat sa sahig ang mga lamang loob ng tao. Pagkatapos, inilagay nila ito sa isang malaking kawali at dinala sa kusina na para bang lulutuin nila ito. At hindi nga ako nagkamali.
Nilagyan ito ng maraming tubig at mga pampalasa. Isinalang nila ito sa apoy bilang tanda na iluluto nga nila ito. Doon ko biglang naalala ang mga pagkaing ibinigay nila sa amin. Ang karning adobo, kung hindi ako nagkakamali, malamang ay karne ng tao ang adobong ibinigay nila sa amin ni nanay. Halos maduwal ako. Biglang umangat ang sikmura ko at nanlamig ang buo kong katawan. Dahil sa aking naramdaman, ay tila nawalan ako ng malay. Kinagabihan, pagmulat ko ng aking mga mata, ay naroon pa rin ako sa aking pinagtataguan. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Tahimik. Hinintay ko na lang silang makatulog upang makaalis na ako. Naghintay pa ako ng ilang oras. Lumalalim na ang gabi. Wala na akong naririnig pang kahit na ano. Malamang tulog na sila. Nagmasid-masid muna ako sa paligid bago ako dahan-dahang lumabas sa aking pinagtaguan. Dahan-dahan akong naglakad doon at sinigurong walang anumang ingay ang makaagambala sa mag-asawang aswang na iyon. Para akong preso na tumatakas sa isang kulungan. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Lumalangit-ngit pa nga ito. Halos matawag ko na ang lahat ng santo. Makalabas lang ako sa bahay na ito. Nakahinga na lamang ako ng maluwag, Kuya Bari, nang matagumpay na akong nakalabas sa malademonyong bahay na iyon. Tumakbo na ako ng tumakbo palayo at agad-agad na umuwi sa aming bahay. Nang makarating po ako ng bahay ay agad kong ikinuwento sa aking nanay ang mga natuklasan ko tungkol sa mag-asawang aswang na iyon. Hindi makapaniwala ang inay, ngunit gaya ko ay halos masuka rin siya nang malaman niyang karne ng tao ata ang adobong ibinigay sa amin ng mag-asawang aswang na iyon. Hindi na kami nakatulog ng nanay ko. Madaling araw pa nga lang ay nag-impake na kami ng gamit paalis roon. Nagkasundo kasi kami ni inay na aalis na lang kami na walang pagsasabihan tungkol sa mag-asawang aswang na iyon. Natatakot kami dahil baka balikan kami ng mag-asawa kapag nalaman na sa amin nang galing ang balita patungkol sa mga lihim nila. Alam naming mali iyon dahil tiyak na may mga susunod pang biktima ang mag-asawang aswang. Ngunit para sa kaligtasan namin ay sumugal na lang kami. Pati ang tungkol sa kapatid ni Daisy na si Mila ay pinanatiling lihim ko na rin ang tungkol sa pagkawala niya. Matapos ang mga pangyayaring iyon, bumalik ulit kami ng Batangas at doon muli kaming nagsimula ng panibagong buhay. Ngunit hindi kami matahimik ni nanay. Kung kaya't nagpasya kaming ipaalam sa otoridad ang lahat ng pangyayari. Doon namin isiniwalat at ibinunyag ang tunay na dahilan kung bakit nawala si Mila. Agad namang itong pinuntahan ng mga pulis. Ngunit sa pagdating nila sa bahay na iyon, wala na silang natagpuang mag-asawang aswang. Ngunit sa kabilang banda ay nakita nila ang mga kalde-kalderong mga bulok na laman ng tao. Ngunit naaagnas na ang mga ito. Hindi na rin makilala kung kaninong parte o sino ang may-ari ng katawan na iyon. Magmula po ng araw na iyon, hindi ko na rin nakausap pa si Daisy, Kuya Bari. Wala na rin akong naging balita pa kung ano ang mga sumunod na nangyari matapos matagpuan ang mga bangkay sa kaldero. Sa kasalukuyan po ay naririto na kami sa Batangas kasama ang aking inay at ako po'y nagkaroon na ng aking sariling pamilya. Mas naging maluwag na ang aming loob ni nanay dahil sa tinagal-tagal ng panahon na itinago namin ang aming sikreto.
ay nagkaroon pa rin kami ng lakas ng loob para ibunyag ang lahat. Ngunit nag-alala pa rin kami ng aking inay. Sa kadahilanang nakakain nga ba kami ng karne ng tao? Naku, si Mila kaya ang nakain namin? Yan pa rin ang bumabagabag sa aking isipan, Kuya Bari. Sana naman ay dumating din ang pagkakataon na malimutan ko na ang trahedyang ito. Isang pangyayari po sa aming buhay ni Nanay na nagbigay sa amin ng isang malaking aral. Hindi pala dapat basta-basta magtiwala sa mga kapitbahay mo. Lalong-lalo na ang pagtanggap ng mga ulam mula sa mga kapitbahay na hindi mo gaano kakilala. Isang pangyayari sa aming buhay dahil lamang sa ibinigay na adobo ng aming kapitbahay na mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y kapulutan po ng aral ito ng mga kasundong nakikinig ngayon. More power po and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Bento. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.